Kung Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay. Maynila, Maynila, pangarap ko'y mabubuhay. Magbibigay ako ng maikling kalaman tungkol sa KKK o kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang KKK ay isang lihim na samahan na itinatag noong 1892. Ito ay tinatag ni Andres Bonifacio. Ang pangunahing layunin ng KKK ay makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Tinaguyod nila ang pagkakaisa ng mga Pilipino, pagmamahal sa bayan at tapang sa pakikipaglaban para sa karapatan. Malaki ang naging halaga ng KKK dahil sila ang nagsimula ng revolusyon laban sa Espanya noong 1896. Dahil sa kanila, ang kanilang sakripisyo at tapang nagising ang damdamin ng maraming Pilipino. Sa madaling salita, itong KKK ay simbolo ng pagkakaisa at laban para sa kalayaan ng ating bansa. Kaya tandaan nyo, ito ay napakahalaga. Bawat pisong ginagastos natin ay may kapangyarihan. Maaari itong mapunta sa ibang bansa o maaari itong makatulong sa kapwa nating Pilipino. Kapag bumili tayo sa lokal na pamilihan, kapag pinili natin ang mga produktong gawa ng Pilipino, kapag sinuportahan natin ang mga tatak tulad ng Jollibee na itanayo noong 1972 sa lungsod ng Quezon at iba pa. Ang pagiging produktibong mamamayan ay hindi lang tungkol sa pagsisikap. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili. Pagpiling tangkilikin ang sariling atin. Dahil sa bawat pagbili natin ng produktong Pilipino, hindi lang tayo gumagastos, tayo din ay tumutulong sa pagbuo ng ating bayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Una sa lahat, salamat po ako sa Diyos sa lakas at opportunity na binigay sa akin para makamit ang ganitong medalya sa Olympic Games. Maraming salamat sa aking pamilya na naging inspirasyon ko sa bawat pagsubok. Sa aking mga coach, trainers, salamat po sa walang sawang paggabay at pagtitiwala sa aking kakayahan. At sa inyong lahat, sa mga ating kababayan ng mga Pilipino na patuloy na sumusuporta, nagdasal at naniniwala sa akin, ang medalya na ito hindi lamang kundi para sa buong Pilipinas. Pinagmamalaki ko sa inyo na malaki ko ang ating bandila ng Pilipinas sa lahat ng bansa sa buong mundo. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat. Mabuhay Pilipinas. Philippines number 1. Alam niyo ba kung sino ang tatlong padre na pinatay ng mga Kastila sa Saungkot daw noong January 20, 1872 sa Cavite, Italy? Sila ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, na mas kilala bilang Bumbosa. Sila ay inaalala dahil sa kanilang sakripisyo sa katarungan at karapatan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Alam niyo ba na pinaglaban nila ang sekularisasyon ng mga parokya kung saan nais nila na ang mga simbahan sa Pilipinas ay pamunuan ng mga parang Pilipino o sekular at hindi lamang ng mga praling Espanyol na regular. Ipinagtanggol din nila ang mga karapatan at dignidad ng mga Pilipino at naging boses laban sa mga diskriminasyon at mga abuso ng mga Kastila noon.
Alam mo ba, dahil sa kanilang paninindigan, hindi simbolo sila ng ating nasyonalismo, bagamat hindi silang direktang kumuna sa pag-aakwas. Iugnay sila sa Cavite Latini noong 1872 at pinaratangan na sila daw ang namuna sa paghihimagsik laban sa pamahalaan ng Espanyol. Dahil sa kanilang paninindigan, sila ay napagbintangan na sangkot sila sa Cavite Latini noong 1872 at hinatulan ng kamatayan noong February 17, 1872 at sila ay binitay gamit ang garote sa Bagong Bayan na ngayon ay bahagi na ng Star Park. Grabe pala yung ano. Tao yung bayad mo, gago.